Hindi raw pabor si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga panawagang mag-resign si PNP Chief Ronald Bato de la Rosa dahil sa mga kontrobersya kaugnay ng gimanoy tokhang for ransom na kinasasangkutan ng ilang pulis. Si House Speaker Pantaleon Alvarez na unang nanawagan na magbitiw si de la Rosa, handa raw bigyan ng isa pang pagkakataon ng PNP Chief. Samantala, sinagot naman ni de la Rosa ang mga puna tungkol sa pagdalo niya sa ilang social events. Live mula sa Quezon City, may report si Mariz Umali. Mariz? Jessica, natuldukan na nga ang mga panawagan na magbitiw sa pwesto si PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa nang mismo si Pangulong Rodrigo Duterte na ang nagsabi na mananatili siya bilang hepe ng pulisya. Nangyari ito sa mismong pagdiriwang ng ika-55 kaarawan ni Chief PNP Bato de la Rosa kagabi. Kung noong Biyernes ay nanawagan si House Speaker Pantaleon Alvarez na magbitiw sa pwesto ang kapwa niya Davaoeño si PNP Chief Ronald Bato de la Rosa, kaugnay na pagdukot at pagpatay sa negosyanteng Koreano si G.H. Ju sa loob mismo ng Camp Crame, nitong linggo tila nagbago ang ihip ng hangin. Sa birthday party ng PNP Chief, magkatabi pa ang dalawa, madalas magbulungan at nagkakantsawan pa. Nauna na sinabi ni De La Rosa, handa siyang magbitiw sa pwesto kung gugustuhin ni Pangulong Duterte. Pero mismong Pangulo na ang nagsabi, kung ipatanggal si Bato, si Speaker, pati ako, wala dito yung dito. Bakit malakas yung palakpak niyo pag sabi ko yung speaker ng Pantaleon ito? Paglilinaw naman ni Alvarez, pinaninindigan niya ang panawagang mag-resign si De La Rosa. Kailangan din natin magsalita paminsan-minsan, kahit na magkakaibigan tayo, but kailangan natin tawagin yung pansin pag kinakailangan. Pero ngayong araw, tila nagbago ang isip ni Alvarez at sinabi sa ilang panayam na handa siyang bigyan ng isa pang pagkakataon si De La Rosa. Si Senador Panfilo Lacson, na dati ring PNP Chief, hindi raw sasali sa mga panawagang magbitiw sa pwesto si De La Rosa. Pero sa panayam sa Super Radio DZBB, payo niya kay De La Rosa, seryosohin ang kanyang trabaho. Sabi ko, wake up call. Hopefully, makarecover siya at pagtuunan niya ng pansin yung PNP. Wag na yung mga concert, wag na yung mga boxing bouts, wag na yung mga talk shows. Ilang beses nang nabatiko si De La Rosa dahil sa pagdalo niya sa mga social event. Una, noong umamin siyang nilibre siya at ang kaniyang pamilya na Senador Manny Pacquiao para manood ng nakaraan nitong laban sa Amerika. Pangalawa, ay nung kumanta siya sa Rakrakan Festival 2017 kamakailan at nung nanood siya ng concert ni Bryan Adams noong isang linggo. Ani Lacson, tila na overwhelmed daw si De La Rosa sa kasikatan pero hindi pa raw huli para bumawi. Sabi naman ni De La Rosa, susundin niya ang pangaral ng senador. Pero I must tell you frankly, hindi po yung mga ganyan na bagay, except of course, yung basketball, no? Kung talagang may magandang game, hanapan ko ng paraan na makapanood ako. Bakit? Kung hindi ako manonood sa mga ganong mga games, magiging more efficient ba ako? Magiging more effective ba ako sa aking trabaho? I don't think so. Kung suportado pa rin ang administrasyon si De La Rosa, ang ilang mambabatas tila dismayado naman sa kanyang trabaho. Napatay na pala yung Koreano tapos nanonood ka ng Bryan Adams concert. It does not speak well for him as the leader of a law enforcement agency, which is the Philippine National Police. I am personally giving a deadline on him. In the next 60 days, he should cooperate with the investigating body in the case build-up against police officers who are involved in the murder of the Korean para naman mapatunayan niya na he deserves the trust of the President. Tingin ng ilang kongresista may pananagutan ng Malacanang sa asal ng mga pulis na dawit sa kontrobersya. Dahil daw sa madalas na pagtatanggol sa pulisya ni Pangulong Duterte, kaya lumakas ang loob ng ilang pulis. They were emboldened to do this thing. Kasi ang akala nila, hindi rin to mariresolve at makakalimutan na lang to. Kasi kapag sinabi niya na at all cost, babakapin niya ang pulis, tumatapang ang pulis. Asahan natin na mas dadami pa ang ganitong mga tiwaling mga kapulisan
Dahil nga, sa tingin nila, kahit anong gawin nila, nasa likod nila si Presidente. Tingin naman ng ilang opisyal ng PNP na aking nakausap, posibleng sinadya umano ng isang sindikato ang paggawa ng krimen sa loob ng Camp Crame para siraan sila. Pwedeng sinadya na ipapahiya yung PNP, ipapahiya ako, and ultimately yung administrasyon ni President Duterte. Sa tingin niyo may sindikato sa loob ng PNP na pakay na sirain kayo? You cannot discount that possibility. Duda naman ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre, posibleng si Pangulong Duterte raw talaga ang puntiriyang siraan. Ito pong nangyaring sa Korean National na kaawawa, malalim po ang dapat gawing investigasyon dito. Although ostensibly, ang binibira dito ay ang ating Chief PNP, ngunit ang latay nito ay sa ating Pangulong Duterte. Naman daw na makausap ni General Bato itong si SPO3 Ricky Santa Isabel, naramdaman daw niya na puro self-defense daw ito ay talagang umiiwas doon sa krimen. Pero isasaalang-alang pa rin daw naman nila ang mga impormasyong ibinibigay nito. Samantala, sinabi rin ni General Bato sa atin na magkakaroon daw o magpapatupad daw siya ng reshuffle sa anti-kidnapping group pero hindi sa level ng mismong hepe na ito na si Glenn Dumlao. Jessica? Maris, una sa lahat, clarification. Nag-submit ba ng courtesy resignation si General De La Rosa or yung bang mga panawagan outright for him to resign in-ignore na lang ng presidente? Ano ba ang nangyari? Jessica, hindi nag-sumite ng formal resignation letter itong si PNP Chief Director General Bato de la Rosa kaya Pangulong Duterte. Hindi na raw kasi kailangan pa ng formal na pagsasabi ng bagay na ito dahil naman nakakausap naman niya ito at mismong kagabi ay nakita sila. Kaya nung nakausap natin siya, na-interview natin siya prior to the birthday celebration, sinabi niya sa atin na total naman daw makikita sila kinagabi ay sasabihin na lang niya ng personal na Mr. President, magre-resign na lang po ako. Ano po ba ang tingin niyo rito? Dahil nga may mga panawagan na kung nais niyo pong tanggapin ito, kung sa tingin niyo nakakabigat na ako sa inyong administrasyon at nakakasira sa inyong administrasyon, magbibitiw na lang po ako sa pwesto. Hindi naman daw siya magkakapit ko o hindi naman daw siya ganid sa kanyang posisyon. So, ito yung sinabi niya sa Pangulo, pero mismong Pangulo yung nagsabi na mananatili siya sa kanyang pwesto bilang hepe ng pambansang pulisya at nananatili rin yung tiwala sa kanya ng Pangulo. Jessica? Paano naman nangyari na si Speaker Alvarez last week, no? Talagang derechahan na nananawagang mag-resign na si General De La Rosa tapos nung weekend lang parang nagbago yung ihip ng hangin. Ano ba yun, Mariz? Jessica, sa totoo lang, sinabi sa atin ni PNP Chief na nagkaroon sila ng personal na pag-uusap nitong si Speaker Pantaleon Alvarez kagabi, pero hindi na niya dinivulge sa atin kung ano man yung napag-usapan nila. Ang sinasabi ni General Bato, kung ano man daw yung napag-usapan nila ay sa kanila na lamang. Pero so hindi natin masabi kung ano ba yung nagpabago sa isip nitong si Pantaleon Alvarez. Pero yun nga, very kumbaga glaring na parang nagkaroon ng flip-flop sa kanyang desisyon na pagkatapos lang niya manawagan. At hanggang kagabi, as a matter of fact, Jessica, talagang nung na-interview si Speaker Alvarez, talagang pinaninindigan pa rin niya na ginagawa lang daw niya yung kanyang trabaho at mismo si Bato ay naniniwala na kahit na kaalyado siya ng Pangulo at pare-pareho silang magkakaalyado, sa tingin niya, ginagawa lang daw ni Alvarez yung kanyang trabaho para protektahan yung imahe at reputasyon ni Presidente Duterte. Pero hindi natin alam kung saan along the conversation or their dialogue, kung ano yung nagpabago bigla sa isip nitong si
Pantaleon Alvarez. Maybe the presence of the president himself in that party at mismong yung kanyang mensahe na mananatili sa pwesto itong hepe ng pambansang pulisya, nagpabago sa kanyang isip. Kasi mismong Pangulo nang nagsalita. So parang siguro, and of course, I'm just assuming, Jessica, na siguro Speaker Alvarez would think who is he to ask Bato to resign kung mismong yung pinaka presidente na o yung pinaka commander-in-chief na ang nagsasabi na manatili siya sa pwesto. O in the meantime, habang nasa focus kay General De La Rosa yung issue, no? And parang ano naman ang gagawin niya dun sa kaso na tokhang for ransom involving the Korean? Parang yun ang inaantay ng tao eh. Maris, ano ba ang gagawin niya? At the crux of the issue ay bakit ba ganon? No, ang mga pulis natin mismo involved sa ganyang mga modus, no? Sila pa naman ang naatasan to solve the drug problem. Sila mismo gumagawa rin ng mga ganyan palang kabalbaran, no? So, ano ba ang gagawin ni General De La Rosa? Kasi every time he is asked, no, napapaiyak siya dahil hindi niya, obviously, nahihirapan siya kung paano niya ba tatanggalin yung mga iskalawag o bad eggs sa PNP. Pero inaantay ngayon, hanggang ngayon, anong gagawin niya? Before I answer your question, Jessica, let me just say this statement ni Bato kanina nung nag-press conference siya. Sinabi niya na kung uso lang daw dito sa ating bansa yung harakiri, malamang nagharakiri na raw siya sa kahihiyan ng ginawa ng kanyang pulis, na talagang sila ay may tungkulin na protektahan at pangalagaan ang seguridad, kaligtasan ng taong bayan at sila pa mismo yung nagiging sangkot sa ganito kalaking krimen. So, ang sinasabi niya ay talagang mas magiging masusi at talagang masidhi pa yung kanilang pag-iimbestiga. Yung mga taong na-identify na posibleng sangkot ay nakakulong, nakadetain sila ngayon sa custodial center pending the investigation and the results of this investigation. At meron na rin, kumbaga hinihintay na lang yung magiging takbo ng pagdinig sa kanilang kaso, Jessica. No? Pero ito ay isa lamang na kaso na pinag-uusapan natin. Marami pang mga cases ng mga scalawag police na patuloy silang iniimbestigahan at sinabi nila na hindi nila titigilan ito hanggat hindi nila nare-resolba yung issue na ito. Now, as to the issue of yung mga scalawags, how will they really cleanse the whole rank of scalawags? Ang sinasabi sa atin ni PNP Chief ay hayaan na lamang daw siya na gawin kung ano yung nararapat niyang gawin. Hindi niya identitalya sa atin kung paano o kung ano yung mga hakbang na gagawin niya, basta't ang ipinangako niya ay talagang gagawin niya ang lahat para matanggal ang mga scalawags na ito sa kanilang institusyon. Kanina, nung pumunta tayo sa Cavite Provincial Police, kung saan pumunta si PNP Chief, ay nakiusap siya. Patuloy yung pag-apela niya sa kanyang mga pulis na wag magpayaman, wag yung mga pagpapayaman ang isipin, kundi yung kanilang legacy na maaaring iwan sa pulisya ang dapat nilang laging iisipin kung paano sila makakapagserbisyo. Bukod doon ay syempre sinasabi rin niya na yung mga talagang nakikita nila na talagang sangkot, kinakasuhan, kung kinakailangan, tanggalin sa serbisyo. Yung iba naman pinapatapon sa malalayong lugar para tumigil na sila sa kanilang mga kabulastugan, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Mariz Umali.